Good morning mga Carfi. Yun, nakikita nyo, may ginagawa ako ngayon na Goosey Rapid. Ito yung nirescue ko kahapon, no? Ah, kahit bumabagyo, nirescue ko siya dahil kailangan niya talaga ng tulong. No, talagang timirik yung motor niya. So, nirescue ko siya ng umaga. So, gabi pa sila timirik. So, iniwanan niya muna yung motor na to dun sa bakanting parking dun sa kalsada, no. Tapos kinabukasan chinat niya ako kahapon nga yun. So nagpapa-rescue. So total malapit lang din naman yung kung saan siya na timirik yung motor na to. So yun nga, pinunta niya natin, tinry natin yung pwede natin gawin. Pero hindi ko mapastart kasi nga limitado rin yung mga resources ko dun sa area. So hindi ako magagawa kasi habang tinotroubleshoot ko talagang umuulan kasi masama nga ang panahon kahapon, bumabagyo nga, di ba? So hanggang ngayon masama pa rin, kaya naisipan namin na talagang kailangan talagang ipalalamove, no. Pinalalam na lang namin, pinadala ko dito sa bahay para talaga matroubleshoot na maigi, para ma-point talaga yung problema ko bakit tayo siya mag-start. Okay, so yun nga, papakita ko sa inyo, lalo sa mga naka China bike dyan, mga naka Rusi, naka Motorstar o Euro, basta China bike. Ito yung madalas na nagiging problema. Ito yung hindi natin na-check. Ang lagi lang nating ginagawa yung pag-change oil, pagpapalit ng gear oil. So may mga parts tayo nakakaligtaan. Tapos sa huli, dun mahahantong yung titirik tayo, no. Kaya kung China bike yung motor nyo, Rusi o Motorstar, Euro, panoorin nyo to. Lalo na yung mga naka-carb. Okay, madalas to itong nangyayari. Kung bakit kayo tumitirik. Tara, pakita ko sa inyo. So yun mga ka-RV, pakita ko sa inyo kung anong ginawa ko dito, no. Pansinin nyo, basa-basa pa tayo kasi kinarwas ko talaga to. Kasi napakarami. Kasi pag ako gumagawa talagang motor at hindi akin, talagang nililinis ko talaga. Gusto ko kasi ibabalik ko or ibibigay ko sa may-ari ng motor na malinis talaga yung motor niya, no. Total kasi nabuksan ko na rin naman, no. So anyway, ito yung naging problema, CDI. Pero itong CDI na nilagay na to ay hindi to original. Ang original talaga ng mga ganitong ito, no, AC lang nilagay, pero dapat ito dapat nakalagay. Pero ang ginawa ko, kasi nga kadalasan yung mga ganito pag nasira, ang hirap maghanap. Mga 6 pins mahirap, bira ang nagbebenta ng mga shop nyan, mga ganito. Yan ang ginawa ko, kinonvert ko siya sa 4 pins. Yan, 4 pins, no. Yan, i-ano ko sa video yung diagram nito para please alam nyo kung saan nyo itatap. Okay, so ipa-plus ko lang natin sa video. Madali lang naman itap yan, no. Importante dyan, alam nyo yung huwag nyo nang pansinin yung color coding dito. Ang importante dyan yung diagram na kung saan dapat siya nakatap, yung mga wire na dapat yung itap, no. Okay, ito ay panglipan na CDI, na DC CDI, okay, sibing na sa battery operated. Okay, kaya itong nilagay ko, mas madali kasi itong hanapin itong ganitong CDI. Napaka daling hanapin. In case na magkaroon ulit kayo ng problema, madali lang kayo makakabili nito. Okay, so kaya kinonvert ko na para hindi na magka-problema si Pops. Okay, so assembling ko na itong motor na to. So ipa-plus ko na lang yung pinaka niya, yung kanyang diagram ng conversion nito para mas magawa nyo rin sa mga motor. Okay, at siya nga pala, no, hindi lang ito CDI, no, hindi lang CDI pala yung dapat yung checkin dyan. Ako kasi bago ako nagpalit ng CDI, talagang tinroboshoot ko to, no. Tsaka yung mga yan, checkin nyo rin to. Ito, inayos ko rin to yung mga terminal, inayos ko rin yan, yung wirings yan. And then to, ignition coil, inayos ko rin yung mga wiring yan hanggang dito sa high tension wire, inayos ko yan, no, sa spark plug, high tension wire, yan, inayos ko yan mga Paps. Tsaka nagpalit din ako ng spark plug na bago, no. Ang importante kasi yan, kahit sabihin natin magpalit ka ng bagong CDI, kung may problema pa na sa wiring, useless lang din yun. Chinek ko rin yung mga hose, yan, chinek ko rin yan lahat, tinroboshoot ko talaga, hindi tayo nanguhula mga Paps. Okay.
Okay? So, step by step. No, pati yung kill switch dito, tinoubleshoot ko rin yan. Dapat kasi itong kill switch na yan, yung dalawang wire na yan, yung dalawang wire na nakakonekta sa kill switch, pag inon mo yan, dapat may kuryente yung dalawang wire na yan. Pag wala, isa lang dyan ay wala, hindi talaga andar motor mo. Okay? So, ayun lang mga paps, tips lang to, lalo na sa mga naka-rapid, mga naka-China bike, na carburetor type ang motor. Yan, common yan sa mga carburetor. Napakamura lang naman ng CDI. So, kailangan yung ano yan, kung isang taon na yung motor nyo or 2 taon na, dapat hagandaan nyo na yan. Masisira ang CDI. Hanggat hindi natin masasabi kung kailan siya masisira. Basta masisira depende sa paggamit nyo ng motor nyo. Okay? So, yun lang mga kapaps. Maraming salamat sa panonood nyo. Maraming salamat sa suporta nyo. Assembling ko na ito para makawanan ni Paps. Yun lang. Maraming salamat. Peace out. God bless you all sa inyo lahat. Bye-bye.